what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Hello, magandang araw po sa mga nanood ng aking vlog. So for today's video po ay maghahanda ako ng aming almusal. Ayun, magluluto na naman tayo ng almusal. Ang lulutuin kong almusal ngayon is ano lang to siya, hindi siya heavy foods. Ayun, nasasanay na ako sa mga hindi heavy foods na kinakain sa almusal. Simula nung nakapangasawa ako ng foreigner. Kasi dati hindi talaga pwede walang rice, diba? So rice is life talaga. So ayun, ito, mag-steam lang ako ng mais. Tapos, sabayan ko siya ng dalawang itlog. I-boiled ko lang siya dito. Tapos, meron akong tirang steam buns nung nakaraang araw na naggagawa ko ng buns. So, nilagay ko na yung mais. Hinati ko lang yung mais na kasi hindi maliit kasi yung steamer ko. Kaya hinati ko lang yung mais dyan. Tapos, yan, pinagkakasya ko na lahat para isang lutuan na lang. Tsaka, sip-sip din sa kuryente. So, ayun. So, niluto ko lang siya ng mga 30 minutes ata to siya niluto ko. Tapos, ayun, binalikan ko lang yun siya mga 30 minutes. Buti tulog pa yung anak ko kasi nakapaghanda ako ng almusal namin. Minsan pag gising na yung anak ko, hindi talaga ako makapaghanda ng almusal namin. Kaya minsan yung mister ko na lang ang magluluto ng aming almusal. At si mister naman kasi minsan late na siya magising kasi pagod din siya sa trabaho. So ayun, habang inaantay ko na matapos yung na-steam ko na pang-almusal namin is nagtuno ako ng inumin ko na choco. To siya, Milo. Ayan, di talaga tumawala yung Milo na ininom ko kasi to siya, pampadagdag din na to ng gatas. So probe naman siya, talaga siya nakapag-boost ng gatas sa aking breast. So ayun, ready na ang aking almusal at ito na siya. Naluto na itong mais ko. At nagigising na kasi yung anak ko kaya binilisan ko na lang yung paghahanda ng aking almusal. Ayun, na to siya. Buti na sinabihan ko yung asawa ko na bantayan mo muna kasi kakain muna ako ng almusal kasi mamaya pag aalis na siya, hindi na ako makakain kasi gising na yung anak ko, wala nang kailangan talaga kumantayan ko kasi baka malikot na kasi siya, baka mahulog dito sa kama. So ngayon, magluluto na naman ako ng aking ulam mamayang lunch. Ang lulutuin ko is itong talong. Igisado ko siya na ibang version. Bali nakikita ko lang yung recipe na to sa sa Black App. So ayun, subukan kong lutuin kasi meron akong talong dito na hindi ko alam kung paano ko lutuin kasi lagi na lang gisado na yung gisado na may halong karne, yun lagi ang niluluto. So ito ngayon wala to siyang karne, as in yung puro gulay lang to siya. So pagkatapos hugasan yung mga talong, babalatan natin siya, lahat babalatan yan. So habang nagbabalat ka, yung mga natapos mo na binalatan, dapat nakababad do siya sa tubig para hindi siya mangitim.
'Di ba kasi pag yung talong kasi pag mangitim yan siya pag ini-slice mo na. So ayan, dapat talaga is nakababad siya sa tubig. So pagkatapos natin balatan yung talong, mag-i-slice naman tayo. So itong naghahanda ako ng tubig kasi mababad ko na naman yung mga na-slice ko na talong dito para hindi siya mangitim, 'di ba? So ayan, ang pagka-slice ng talong is lang siya, cubes lang na malaki konti na cubes. Ayan, ikaw na bahala kung anong style niya. Basta cubes na siya. Lakihan mo lang kasi malambot kasi yung talong. So, medyo nilakihan ko lang siya para pag prito mamaya is hindi siya madurog. At pagkatapos ay slice ko rin natin itong bell pepper. Yung pag-slice ng bell pepper is parehas lang din. Tapos sinanggal ko lang yung mga buto-buto niya. Yung isang green pepper na slice ko is pala siya, parang may sira na. Kaya tinatanggal ko yung may portion na parang bulok siya. At samahan na rin ng mga 3 botel na bawang. Pagkatapos, bigain mo lang to mga talong dito. Tapos, yung matanggal yung mga tubig. Kasi itong talong, ikukot kasi ito siya sa flour. Parang siya, parang fried chicken style. So, dapat talaga walang tubig yung talong. Tapos, nilalagyan ko na lang din siya ng asin para may lasa na din siya. And then, ayun, i-mix ko lang siya. Tapos, pagka-mix niyan, lang nilagay ko niyan? Cornstarch pala to siya nilagay ko, hindi sa flour. Cornstarch to. Depende sa'yo kung gaano ang dami. Basta, dapat talaga siya is ma-coated po siya sa cornstarch. So, ayun na nalagyan ko na ng madaming cornstarch. Ganito siya yung parang siya talaga, coated talaga siya sa cornstarch. Next, maghahanda na rin ako ng sauce. So, mayroon tayong soy sauce niyan. Simple na itong i-sauce niya. Soy sauce lang, tsaka oyster, tsaka asin, at tsaka water. At lagyan mo siya ng konting cornstarch para may konting lapot siya mamaya pagka lagay mo sa talong.
ay naglalagay na tayo ng mantika para i-fried na natin tong talong. So medyo sablay ako dito kasi konti lang ata yung mantika ko na nilalagay. Tapos dapat sobrang init na yung mantika bago mo ilagay yung talong. So ayun, medyo sablay, medyo malata yung talong. So dapat pala talaga siya is mainit yung mantika, tapos sobrang daming mantika din, yung parang fried chicken talaga siya. Yung lulubog yung yung talong. So ayun, ganyan ang ginawa ko, kaya medyo sablay siya. Lumambot kasi yung lumambot yung talong. Hindi siya naging crispy. So far naging okay naman at the end. Masarap naman din siya. Sinampay ko na lang din yung yung bell pepper dyan para maluto siya konti, kasi mamaya pagkalagay na ng sauce para diretso-diretso na luto na siya. So ayun, tinanggal ko yung yung pina-fry ko na talong tsaka yung bell pepper dyan kasi maglagay na tayo dun sa sauce. So bali tatanggalin ko lang yung mantika muna dyan. Ayun, natanggal ko na yung mga mantika doon. Marami kasi mantika, kaya tinanggal ko na siya. Ayun, nilalagay ko na yung garlic, tsaka sinabay ko na rin yung sauce na ginawa ko kanina. And then, pagka medyo na siya, lapot-lapot, ilagay mo na yung talong, tsaka bell pepper na niluto mo kanina. So, ayun, konting mix-mix lang, and then, ayan, luto na yan siya. Pansin nyo, medyo yung talong, medyo lata siya. Konti lang naman yung pagkaano niya, kasi dapat talaga is crispy siya, yung buong buo pa siya, kasi diba may cornstarch yung nilagay ko. So ayun, so far kung perfect to, masarap sobra to, kasi tingnan nyo naman sa itsura, mukhang masarap na siya, sablay lang yung talong. Guys, ito na yung ginawa ko na ito yung ginawa ko na yung talong. Nakita ko lang kasi itong recipe na ito doon sa sa TikTok, tapos parang masarap naman siya, so tinatry ko. Ayun, failed siya. Ay hindi naman siya failed, yung lang, yung talong lang yung failed, kasi hindi siya naging crispy. Iwan ko paano nila niloto yun, kasi dapat yung talong is crispy, tapos ayun, para maganda yung result. So far is masarap naman siya, yung talong na ang failed. So ayun, mahina lang yung boses ko kasi tulog yung anak ko. Ayan, kumain ako ng lunch habang tulog yung anak ko, kasi mamaya pagising yun, hindi na ako makakain. Kung magising yun, makakain ako mga alas 2 na o alas 3, depende kung kailan siya ulit makatulog ulit. So ayun, bilisan ko yung pagkain ko kasi habang tulog siya. So ayan, tsaka partneran ko siya ng Milo. Ayun, Milo Forever, kasi pang na to siya, pang pagatas daw, pang dagdag ng gatas daw, sabi nila. So every kain ko is nag-iinom ako ng gatas, kung lalo na pag wala akong sabaw na ulam, ayun, nagmamaylo na lang ako.
Ayun, kain tayo guys. Ayun. Yun. Masarap. Masarap naman siya. Yung talong lang ang filled. Hindi siya naging crispy. Siguro mali yung paglagay ko or sobrang dapat isa-isahin ko na paglagay or aywan ko kung anong mali doon. Siguro kulang yung mantika ko. Marami na nga yung mantika na lagay ko eh. Okay na yun, at least may ulam ako ngayon. Sarap naman siya. Kain muna ako guys. Baka magising yung anak ko. May naman kumakain. So, ayun guys, pagka next day, bali ika 100 days ng aking anak. So, nag-celebrate kami, kumakain kami dito sa labas. Bali dito to siya sa Ayala. Eat all you can to na restaurant. So, ayun yung anak ko na naka-red. Tapos, yung humawak sa kanya, isend ko yung kapatid ng aking husband. So, ayun, kinantahan siya ng happy birthday ng mga staff dito. Ayan, meron din silang pa-candle. Maliit lang yan na cake. Tapos may pa-candle sa kanila yan sa restaurant. So, ayun, ang nabubulo po ng candle is yung pinsa ng anak ko. So, bali, yun, pamangkin ng asawa ko. Anak siya ng yung babae na nakaupo.